Alam niyo ba ang pakiramdam na binagsakan ka ng langit at lupa? Iyan mismo ang naramdaman ko nang sabihin nila sa akin na tinanggal na ako. Pagkatapos ng 30 taon ng katapatan, pagmamahal, at sakripisyo para sa kumpanyang itinuring kong pangalawang tahanan. Hindi ito dahil sa performance. Hindi dahil sa problema sa trabaho. Ang dahilan? Masyado raw akong matanda. Ako, na sa mata ng marami ay halos hindi tumatanda, ang biniyayaan ng gandang hinahangaan, matanda na. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi nila alam na ang desisyong ito ang magiging mitsa ng pagbagsak nila. Ang akala nila, isa lang akong lumang gamit na itatapon. Ang hindi nila alam, ang anak ko pala ang bibili sa kanila. At ipapakita namin sa kanila kung gaano kamahal ang halaga ng paghihiganti. Bata pa lang ako, may pangarap na akong maging isang mahalagang bahagi ng isang malaking organisasyon. Gusto kong mag-iwan ng legasya, isang marka sa anumang larangan na aking pipiliin. At natupad naman iyon kahit papaano. Nagsimula ako sa Horizon Innovations bilang isang simpleng assistant. Kahit sa simula pa lang ng aking karera, madalas na akong makatanggap ng papuri sa aking hitsura. Marami ang nagsasabing biniyayaan ako ng natural na ganda, at kahit lumipas ang mga taon, sinasabi pa rin nilang hindi halata ang aking edad. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, mayroon akong matinding dedikasyon sa trabaho. Ako ang tipo ng tao na ibinibigay ang lahat. Masipag, matyaga, at higit sa lahat, tapat sa bawat obligasyon. Dahil sa aking pagsusumikap at pagiging maaasahan, mabilis akong umangat sa aking karera. Mula sa pagiging assistant, naging manager ako, at hindi nagtagal, naging isa ako sa mga pinakarespetadong senior executive ng kumpanya. Bawat desisyon na aking ginagawa ay pinag-iisipan ko ng mabuti, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa ikabubuti ng buong kumpanya. Bawat proyekto na ipinagkakatiwala sa akin ay aking iniaalay ang buong puso, tiyakin lamang na ito ay magtatagumpay at makapagbibigay ng positibong kontribusyon. Sa loob ng 30 taon, ang Horizon Innovations ay naging parang ikalawang tahanan ko. Ang mga kasamahan ko, itinuring kong pamilya. Ang trabaho ko, itinuring kong pasyon. Ang personal kong buhay ay simple pero puno ng kaligayahan. Mayroon akong matagumpay na karera, isang sariling bahay na pinaghirapan ko, at ang pinakamamahal kong anak, si Daniel. Si Daniel ang aking buhay, ang aking inspirasyon. Mula nang bata pa siya, siniguro kong mabibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Masipag siyang mag-aral, nagtapos siya na may honors, at sinimulan niya ang sarili niyang negosyo sa tech industry. Tuwing nakikita ko siyang masaya at matagumpay, parang nawawala ang lahat ng pagod ko. Siya ang aking inspirasyon para patuloy na magsikap at lalo pang pagbutihin ang aking ginagawa. Kaya kahit na umabot na ako sa edad kung saan ang iba ay nag-iisip na magretiro, nanatili pa rin ako sa trabaho. Mahal ko ang aking ginagawa. Mahal ko ang kumpanya. Akala ko, hanggang sa pagtanda ko, magiging bahagi pa rin ako ng Horizon Innovations, na ako ay pahalagahan at rerespetuhin dahil sa aking karanasan. Ngunit tulad ng madalas na sinasabi, ang buhay ay puno ng mga sorpresa, at minsan, ang mga sorpresa ay hindi kaaya-aya. Ang simula ng aking bangungot ay nagsimula ng magbago ng pamunuan ang Horizon Innovations. Pumanaw ang dating CEO, si Mr. De La Cruz, ang taong nagtiwala sa akin at tumayong mentor ko sa loob ng maraming taon. Siya ang tipo ng boss na pinahahalagahan ang bawat empleyado, lalo na ang mga may karanasan at kaalaman. Ang pumalit sa kanya ay isang batang henyo, kuno na nagngangalang Mr. Aaron Reyes. Bagong salta, galing sa ibang bansa, at puno ng bagong ideya na sa simula pa lang ay tila baliwala na ang mga tradisyon at proseso ng kumpanya. Ang mga matatagal ng pamamaraan na napatunayang epektibo ay bigla na lang niyang ibinabaliwala. Mukha pa lang ni Mr. Reyes, halata na ang pagiging arogante. Napakabata pa niya, siguro nasa early 30s pa lang. Sa una, akala ko ay magiging maayos ang lahat. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng aking kaalaman at karanasan, umaasa na magiging mabunga ang aming pagtutulungan. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanya, ipakita ang halaga ng pagpapahalaga sa pundasyon ng kumpanya. Pero mula nang dumating siya, may kakaiba na akong napansin. Palagi siyang may mga pahayag tungkol sa bagong dugo, sa pagiging moderno, at sa pagpapalit ng mga lumang sistema. Sa bawat pulong, ramdam ko ang tensyon.
Parang may pinupunto siya na hindi niya direktang sinasabi. Madalas siyang tumitingin sa akin, at sa iba pang mga senior executive, na may kakaibang tingin, isang tingin na tila may pagdududa, o mas masahol pa, paghamak. May bahid ng pagtawa ang kanyang mga mata tuwing mayroong magtatanong ng may kaugnayan sa dating sistema. Hindi pa naman direkta ang mga atake niya noon, pero parang may anino na nakabantay sa bawat galaw namin. Nagsimula siyang magbago ng mga patakaran na sa tingin ko ay walang saysay, o mas nakakasama pa sa kumpanya. Pinakain niya ang kumpanya ng mga bagong ideya na hindi pa napapatunayan. Ang mga simpleng proseso ay ginawa niyang komplikado na nagdudulot lamang ng kalituhan. Ngunit dahil siya ang bagong CEO, wala akong magawa kundi sumunod. Naging mas tahimik ako sa mga pulong, nagmamasid, at nagtataka kung ano ang balak niyang gawin. Parang may bahaging nagsasabi sa akin na hindi magiging maganda ang kahahantungan ng lahat. Ang kanyang arogante na ngiti at ang kanyang walang buhay na mga mata ay laging nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng labis na pagkabahala. Hindi nagtagal, unti-unting lumala ang sitwasyon, parang isang malalang sakit na kumakalat sa buong sistema. Ang mga pagbabago ni Mr. Reyes ay naging mas agresibo. Nagsimula siyang mag-implement ng mga bagong sistema na lubhang komplikado at hindi praktikal para sa aming established operations. Ang bawat update, bawat bagong directive, ay lalong nagpapabigat sa aming trabaho at nagpapababa ng aming moral. Kapag nagbibigay kami ng feedback, lalo na ako at ang iba pang mga veterano na may malalim na pagkaunawa sa kumpanya, babaliwalain niya lang ito. Tatawanan niya lang kami na tila ba ang aming mga salita ay mula sa isang sinaunang libro. Old school methods, traditional thinking, dinosaur approach, iyan ang laging maririnig namin sa kanya na may kasamang pagtaas ng kilay at mapanlait ng ngiti. Nagsimula akong ma-exclude sa mga mahahalagang desisyon. Ang mga proyekto na dati ay ako ang namumuno, bigla na lang ipinapasa sa mga bagong empleyado na halos walang karanasan. Ang mga ideya na aking inilalatag, gaano man ito kaganda o kabunga, ay laging may kapintasan sa mata ni Mr. Reyes. Parang naghahanap lang siya ng butas para bawiin ang kredito sa akin, o para ipakita na walang silbi ang aking mga mungkahi. Nakikita ko ang pagtaas ng kilay niya sa tuwing magsasalita ako, ang pagkunot ng kanyang noo, na tila ba ang bawat salita ko ay luma na at wala ng halaga. Ang lamig ng kanyang tingin ay tumatagos hanggang buto. Naramdaman ko ang unti-unting pagkalayo ng aking mga katrabaho. Ang iba ay natatakot na kumausap sa akin, baka madamay sila sa galit ni Mr. Reyes. Ang iba naman, sumasabay na sa daloy, nakikita ang patutunguhan ng lahat. Tila naglalakad ako sa isang bulwagan na may mga anino, at ang bawat bulong ay nagiging isang matalas na tinig sa aking isip. May mga bulungan na akong naririnig sa likod ko, mga bulungan tungkol sa pagbabago, sa pagpapabata ng workforce, at sa pagpapaunlad ng kumpanya. Hindi man nila sinasabi ng direkta, ramdam ko na ako ang pinupunto nila. Ramdam ko ang kanilang mga tingin na tila ba isa akong pasanin sa kanilang bagong mundo. Minsan, habang nagkakape ako sa pantry, narinig kong pinag-uusapan ako ng dalawang junior employee, ang kanilang mga boses ay pabulong pero malinaw sa aking pandinig. Siguro nga kailangan na niyang magretiro, sabi ng isa, na tila ba naghuhusga sa aking buong pagkatao. Sobrang bagal na. Hindi na makakatch up sa mga bagong trends. Ang isa pa ay tumango, nga, hindi na rin nakakatulong sa team. Nagkunwari akong hindi ko narinig, dahan-dahan kong nilagay ang aking tasa sa lababo at lumabas. Ngunit kumirot ang puso ko. Pagkatapos ng lahat ng ipinaglaban ko para sa kumpanyang ito, lahat ng sakripisyo, ito lang ang sasabihin nila. Pero alam kong hindi nila kasalanan iyon. Ang mga salitang iyon ay produkto ng mga butil ng pagdududa at paghamak na ipinunla ni Mr. Reyes sa lahat, isang laso na dahan-dahang kumalat sa buong Horizon Innovations. Ang bawat araw ay naging isang pasanin, at ang aking dating sigla ay unti-unting naglaho. Ang maliit na paggambala ay tuluyang naging malaking gulo, isang bagyo na nagbanta sa aking buong buhay. Ang bawat araw na pumapasok ako sa opisina ay tila isang paglakad sa patalim. Nagmistulang mga multo ang dati kong kasamahan, umiiwas ng tingin, tila takot mahawahan ng aking kapalaran. Nagsimula nang maging personal ang mga atake ni Mr. Reyes. Hindi na lang basta mga pahayag sa pulong, kundi direkta na. Sa isang pagkakataon, binigyan niya ako ng imposibleng deadline para sa isang proyekto na dapat ay 3 buwan bago matapos.
Ngumisi lang siya at sinabing, sana naman, Ma'am Maria, ay makaya pa ng inyong edad ang ganitong bilis ng trabaho. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi sa sobrang galit. Hindi lang iyon. May mga pagkakataon na sinasadya niyang ipahiya ako sa harap ng mga bagong empleyado. Minsan, sa isang team meeting, tinanong niya ako ng isang tanong tungkol sa isang bagong software na hindi pa naman ipinapakilala sa amin. Nang hindi ako makasagot, tumawa siya ng malakas. Ito ang sinasabi ko, folks, sabi niya, tinitigan ako ng diretsyo, ang mga luma ay hirap na makahabol. Ang mga mata ng mga kasamahan ko ay nakatungo, walang gustong magsalita o ipagtanggol ako. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa loob ng silid, isang katahimikan na nagpapahiwatig ng kanilang takot at kawalan ng pag-asa. Ang pinakamalaking dagok ay dumating isang Lunes ng umaga. Naaalala ko pa, kulimlim ang panahon, tila sinasalamin ang bigat ng aking damdamin. Pumasok ako sa opisina na may masamang pakiramdam. At tama nga ako. Bandang hapon, ipinatawag ako sa opisina ni Mr. Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, tulad ng isang bato. Sa loob ng opisina, nandoon din ang EC manager, si Miss Garcia, na tila hindi makatingin ng direkta sa akin. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, halatang pinilit lamang siyang dumalo. Kinabahan ako. Naramdaman ko na parang may masamang mangyayari, isang masamang balita na masisira sa aking mundo. Huminga ako ng malalim, pilit pinapanatili ang aking kumpiyansa. Umupo ako sa tapat ng kanyang desk at ramdam ko ang bigat ng titig ni Mr. Reyes. Ang hangin sa silid ay tila nagkulay abo. Maria, simula niya, na tila ba hindi niya ako kilala, ang kanyang boses ay malalim at walang buhay. Pinag-aralan namin ang iyong performance nitong mga nakaraang buwan. Sa totoo lang, nakita namin ang pagbaba. Isang malaking pagbaba sa iyong productivity at innovativeness. Nagulat ako. Pagbaba? Ang mga numero ko ay laging matataas. Ang mga proyekto ko laging matagumpay. Ang mga recognition na natanggap ko sa loob ng 30 taon ay halos hindi na mabilang. Nababawasan na ang iyong productivity, patuloy niya, walang emosyon. Hindi ka na nakakasabay sa mabilis na pagbabago sa industriya. At, sa totoo lang, at dito, nagkaroon ng maliit na ngiti sa kanyang labi, isang ngiting puno ng paghamak, ang iyong edad ay nagiging hadlang na sa pag-unlad ng kumpanya. We need fresh minds, new energy. Parang may bumara sa lalamunan ko. Edad? Tanong ko, halos pabulong, ang aking tinig ay nanginginig. Mr. Reyes, buong buhay ko, inilaan ko sa kumpanyang ito. Ang karanasan ko ang puhunan ko. Ang mga bagong ideya na inilalatag ko ay bago, epektibo, at napatunayan kong nagbibigay ng mataas na return. Hindi ito tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa dedikasyon at kakayahan. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na nagpapainit ng aking dugo at nagpaparamdam sa akin ng matinding paghamak. Iyan ang problema sa inyong mga veteran. Sobrang kumpiyansa, pero hindi na kayo open sa pagbabago. Hindi niyo na maintindihan ang modernong takbo ng negosyo. Ang kanyang mga mata ay parang may apoy ng paghamak, nagpapakita ng kanyang pagiging superior. Kaya ko kayong bigyan ng early retirement package, Maria. Isipin mo, makakapagpahinga ka na. Makapag-aalaga na kayo ng apo kung meron man. Ang lintek. Wala akong apo. At hindi ako matanda para magretiro. Nag-init ang aking ulo. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, gusto kong durugin ang kanyang aroganting mukha, pero pinigilan ko ang sarili ko. Nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng lamesa, ang aking mga kuko ay halos dumugo sa aking palad. Hindi ko iyan tatanggapin, Mr. Reyes, mariin kong sabi, ang bawat salita ay may bigat at determinasyon. Hindi ako magre-resign. Hindi ako aalis sa kumpanyang ito nang hindi lumalaban. Umisi siya, ang kanyang ngiti ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Well, kung iyan ang decision mo then we have no choice but to terminate your employment, effective immediately. At doon, parang gumuho ang mundo ko. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Ako, si Maria, ang matagal ng executive ng Horizon Innovations, ay tinanggal. Dahil sa edad ko. Dahil sa kanilang pag-iisip na luma na ako. Ramdam ko ang luha na unti-unting namumuo sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang sarili kong lumuha sa harap niya.
Hindi ko siya bibigyan ng satisfaksyon. Lumabas ako ng opisina na nakatulala, ang aking mga paa ay tila lata na hirap ilakad. Ramdam ko ang mga tingin ng aking mga katrabaho. Ang iba ay may awa, ang iba ay may takot, ang iba ay walang pakialam. Pero wala akong pakialam sa kanilang mga tingin. Ang tanging nararamdaman ko ay galit, isang nagliliyab na galit na handang sumabog. Galit kay Mr. Reyes, sa kumpanya, sa sistema. Nagsimula akong maglakad pa uwi, walang patutunguhan, ang bawat hakbang ay may kasamang bigat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Buong buhay ko, trabaho ko lang ang inintindi ko. Ngayon, wala na ako. Isang malaking kawalan. Isang malaking butas sa aking buhay. Pero sa gitna ng aking kalungkutan at galit, may isang maliit na apoy na nagsimulang magliyab sa loob ko. Hindi ako magpapatalo. Hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lang ng isang malaking paghihiganti. Umuwi ako na halos hindi makahinga sa bigat ng dibdib. Pakiramdam ko ay isang malaking bato ang nakadagan sa aking dibdib. Ikinuwento ko ang lahat kay Daniel. Ang anak ko, na sa kabila ng kanyang sariling pagiging abala sa kanyang negosyo, ay laging may oras para sa akin, laging handang makinig at magbigay ng payo. Umupo ako sa sofa, ang aking boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya habang inilalahad ko ang bawat detalye ng nangyari. Nang marinig niya ang lahat, nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang panga ay kumuyom. Galit. Mas galit pa ata siya sa akin, isang galit na tila mas matindi kaysa sa akin. Mom, hindi ito tama. Sabi niya, ang kanyang tinig ay malalim at may diin. Hindi sila pwedeng basta-basta magtanggal ng tao ng ganoon. Labag yan sa batas. Kakasuhan natin sila. Sinubukan kong paliwanagan siya, na mahirap ipaglaban ang isang laban kung wala kang sapat na pera at impluwensya, lalo na kung ang kalaban mo ay may kapangyarihan. Daniel, anak, napakalakas nila, pabulong kong sabi, ang aking tinig ay puno ng pagkadismaya. Wala tayong laban. Kung susubukan nating lumaban, baka mas lalo lang tayong masaktan. Ngunit tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon, isang apoy na hindi ko pa nakita noon. Hayaan mo akong ayusin ito, ma, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Akala ko, tutulungan niya lang ako makahanap ng bagong trabaho, o baka kausapin niya lang ang kanyang mga koneksyon. Pero iba pala ang nasa isip niya. Iyon pala ang malaking pagbabago, ang sorpresa na magpapabago sa lahat. Mula noon, nagsimula siyang maging mas abala. Halos hindi ko na siya nakakausap ng matagal. Parati siyang nasa telepono, nakikipag-usap sa mga taong hindi ko kilala, ang kanyang mga boses ay pabulong. Minsan, nakikita ko siyang may kausap sa kanyang laptop, puno ng mga graphs at financial data na hindi ko maintindihan. Hindi ko naman tinanong kung ano ang ginagawa niya, dahil alam kong abala siya sa kanyang sariling tech startup. Isa siyang henyo sa larangan ng teknolohiya. Nagsimula siyang maliit, sa isang garahe, at sa loob ng ilang taon, lumaki ng husto ang kanyang kumpanya. Hindi ko alam ang lawak ng tagumpay niya. Simple lang kasi si Daniel. Hindi siya maingay, tahimik lang sa kanyang mga tagumpay. Habang naghahanap ako ng ibang trabaho, ramdam ko ang hirap at ang pagiging walang pag-asa. Lahat ng kumpanya, parang takot kumuha ng taong matanda. Parang ang edad ko ay isang sumpa, isang nakakahawang sakit na iiwasan ng lahat. Lumipas ang ilang linggo tapos buwan. Walang tawag. Walang sagot. Puro rejection. Ang galit ko kay Mr. Reyes ay lalo pang lumalalim. Nalaman ko rin mula sa mga dati kong kasamahan na ang Horizon Innovations ay nagkakaroon ng malaking problema. Ang mga bagong ideya ni Mr. Reyes ay nagiging sanhi ng pagkalugi ng kumpanya. Maraming kliyente ang nawawala at ang mga empleyado ay unti-unti nang nagre-resign. Ang dating maunlad na kumpanya ay nasa bingit na ng pagkalugi. Desperado na si Mr. Reyes na makahanap ng isang malaking investor para mailigtas ang Horizon Innovations mula sa tuluyang pagkalugi at ang balita ay kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Isang araw, pagkatapos ng halos 3 buwan, kinausap ako ni Daniel. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, tila nagtatago ng isang malaking sikreto. Umupo siya sa tabi ko, at ang hangin sa paligid namin ay tila nagbago. Mom, simula niya, ang kanyang tinig ay malinaw at kalmado.
Alam mo ba na ang Horizon Innovations ay naghahanap ng bagong investor? Desperado sila. Tumango ako, wala akong masabi, ang aking puso ay puno pa rin ng pait para sa kumpanyang minsan kong minahal. Well, patuloy niya, ngumiti siya ng bahagya, ako ang investor na hinahanap nila. Ang anonymous investor. Napanganga ako. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Si Daniel. Ang aking anak. Ang anonymous investor. Ang kanyang kumpanya. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng sapat na pera para bilhin ang isang kumpanyang tulad ng Horizon Innovations. Paliwanag niya, ang kanyang sariling kumpanya pala ay lumago ng husto sa nakalipas na mga taon, naging isang powerhouse sa tech industry na hindi ko namamalayan ang lawak ng tagumpay. Matagal na siyang nagpaplano na bumili ng isang established company, at nang malaman niya ang nangyari sa akin, nagdesisyon siyang bilhin ang Horizon Innovations. Gusto niyang bigyan ako ng hustisya. Gusto niyang ipakita sa kanila na hindi lang basta-basta ang ina niya. Ang malaking araw ay dumating. Ang araw ng paghihiganti. Isang board meeting ang ipinatawag ni Mr. Reyes para formal na ipakilala ang bagong anonymous investor. Ang balita ay kumalat sa buong kumpanya. Lahat ay nagtataka kung sino ang makapangyarihang taong ito na kayang iligtas ang Horizon Innovations mula sa pagkalugi. Sumama ako kay Daniel sa meeting. Nakasuot ako ng isang eleganteng suit na kulay itim, ang buhok ko ay nakakulot, at ang aking makeup ay perpekto. Pakiramdam ko ay bumalik ang dating ako, ang Maria na walang kinatatakutan, ang Maria na kumpiyansa sa sarili, ang Maria na minsan ng pinahahalagahan. Ngayon, mas kumpiyansa pa, dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Ang bawat hakbang ko ay may diin, ang aking ulo ay nakataas. Pumasok kami sa boardroom. Ang silid ay puno ng tensyon. Nakaupo si Mr. Reyes sa dulo ng lamesa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, pero may bahid ng pagod at desperasyon. Nandoon din ang mga board members, ang iba ay dati ko pang kakilala, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka kung sino ang makikita nila. Nang makita ko ni Mr. Reyes, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang napatayo, tila nagtataka at nabigla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapaniwala. Maria! Halos pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay tila nawala ng lakas. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Naglakad ako ng dahan-dahan, ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya, ang isang bahagyang ngiti ay nasa aking labi. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang kaba sa silid, ang pagbabago sa kapaligiran. Ngumiti ako ng tipid, isang ngiting puno ng matamis na paghihiganti. Nandito ako, Mr. Reyes, para saksihan ang pagdating ng bagong may-ari ng kumpanyang ito. Bumalik ang tingin niya sa akin, puno ng pagkalito at kaunting takot. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Huminga ng malalim si Daniel, lumakad sa tabi ko at tumingin kay Mr. Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim. Magandang hapon sa inyong lahat, simula ni Daniel, ang kanyang boses ay kalmado at malakas, umaalingaw sa buong silid. Ako ang bagong investor ng Horizon Innovations. Ako ang bagong may-ari. Para akong nakarinig ng sabay-sabay na paghinga mula sa mga board members. Ang iba ay nagulat, ang iba ay maihalong paghanga sa kanilang mga mata. Si Mr. Reyes ay napatayo muli, ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki na tila nakakita ng multo. Ito imposibleng mangyari. Ikaw? Sino ka? Anong alam mo sa kumpanyang ito? Nasaan ang totoong investor? Galit na galit siya, ang kanyang boses ay halos pumiyok habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lamesa. Nakakatawa dahil dati ako ang galit na galit sa kanya. Ngayon, siya naman ang umiiral ang galit at takot. Kilala mo ako, Mr. Reyes, sabi ni Daniel, ang kanyang tinig ay malamig at walang awa. Ako ang anak ng taong walang awa ninyong tinanggal dahil matanda na raw. Ang taong nag-alay ng buhay niya sa kumpanyang ito. Ang taong pinahiya ninyo at itinuring na basura. Ang aking ina, si Maria. Lalong namutla si Mr. Reyes. Bumagsak siya sa kanyang upuan, tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang mga board members naman ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin. Ramdam ko ang pagbabago sa enerhiya sa loob ng silid. Ang kapangyarihan ay lumipat ng kamay.
Ang dating pinagtawanan ay ngayon ang nasa itaas. Hindi kayo naging makatarungan sa aking ina, Mr. Reyes, patuloy ni Daniel, ang kanyang boses ay lumalakas, hindi ninyo pinahalagahan ang kanyang karanasan at dedikasyon. At dahil sa inyong maling pamamahala, muntik nang malugi ang kumpanyang ito. Na-monitor namin ang lahat ng mga maling desisyon ninyo, ang mga pagkalugi, ang pagkawala ng mga mahalagang kliyente. Tiningnan ako ni Daniel at tumango ako. Ngayon, oras ko na. Ang pinakahihintay kong sandali. Mr. Reyes, simula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag, umaalinggaw sa buong silid. Sabi ninyo, masyado akong matanda. Sabi ninyo, hindi na ako makasabay. Pero ang karanasan at kaalaman ay hindi nabibili sa edad. Ito ay pinaghihirapan sa loob ng maraming taon, sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali. Ang katapatan sa isang kumpanya ay hindi rin nasusukat sa inyong bagong dugo na ideya. Nakita ko ang pagbagsak ng kumpanyang ito sa ilalim ng inyong pamumuno. Nakita ko ang pagkawala ng mga mahalagang empleyado na minsan ay kasama ko sa mga hirap at tagumpay. Nakita ko ang pagkawala ng tiwala ng mga kliyente na pinaghirapan kong makuha. Hindi siya makasagot. Nanginginig ang kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Sa loob ng maraming taon, patuloy ko, ibinuhos ko ang aking buhay dito. At sa isang iglap, dahil sa inyong kapritso at paghamak sa aking edad, tinapon ninyo ang lahat. Pero hindi ko iyon kinalimutan. At ngayon, ipinapakita ko sa inyo na ang pagpapahalaga sa tao, sa halip na sa numero lang, ang tunay na nagpapalago ng isang kumpanya. Ang Horizon Innovations ay magbabago. At magsisimula iyan sa pagbabago ng pamunuan. Nagdeklara si Daniel ng mga bagong polisiya, kasama na ang agarang pagbabago sa pamamahala. Si Mr. Reyes ay agad na tinanggal. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa kahihiyan, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Lumabas siya ng silid na halos tumakbo, hindi makatingin sa kahit kanino. Ang ibang board members, na dati ay sumasabay sa agos ni Mr. Reyes, ay lumapit sa akin at humingi ng paumanhin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Ramdam ko ang lalim ng kanilang pagsisisi at ang kanilang pag-unawa sa aral na aking ibinigay. Ang sumunod na mga araw ay puno ng pagbabago sa Horizon Innovations, isang bagong simula na puno ng pag-asa. Ibinasura ni Daniel ang lahat ng walang kwentang polisiya ni Mr. Reyes at ibinalik ang mga proseso at pamamaraan na dating naging epektibo at nagpapatakbo ng kumpanya ng maayos. Ibinigay niya ang mga posisyon sa mga taong karapat-dapat, sa mga taong may karanasan at totoong dedikasyon sa kumpanya, hindi batay sa edad o sa kung gaano kamoderno. Bumalik ang sigla sa Horizon Innovations. Ang mga kliyente ay nagsimulang bumalik, ang mga kontrata ay muling napirmahan, at ang mga empleyado ay masaya na sa kanilang trabaho, na tila ba nabunutan sila ng tinik. Ako. Inalok ako ni Daniel ng isang posisyon bilang senior advisor, isang posisyon kung saan magagamit ko ang aking karanasan para magbigay ng payo at gabay sa bagong pamunuan at para tiyakin na hindi na maulit ang nangyari sa akin. Tinanggap ko iyon ng buong puso, hindi para sa kapangyarihan o sa mataas na posisyon, kundi para sa kumpanya na mahal ko, at para ipakita na ang edad ay numero lang, at ang karanasan ay isang napakahalagang kayamanan na hindi dapat baliwalain. Hindi na ako naging executive, ngunit mas mahalaga ang aking papel ngayon. Si Mr. Reyes ay tuluyang nawala sa sirkulasyon. Narinig ko na hirap siyang makahanap ng trabaho, at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng diskriminasyon, pagkalugi at arogansya. Ang kanyang pagbagsak ay mabilis at walang patumangga. Ang karma ay totoo. Ang ginawa niya sa akin, bumalik sa kanya ng doble. Ang hustisya ay natamo. Ngayon, mas masaya ako. Mas buo ako bilang isang ina at bilang isang propesyonal. Ang pait ng pagtanggal sa akin ay napalitan ng katamisan ng tagumpay. Hindi lang ito tagumpay ko, kundi tagumpay din ito ng aking anak na nagpapatunay na ang pagmamahal sa pamilya ay walang kapantay. Pinatunayan niya sa akin na ang pamilya ay laging nandyan para ipaglaban ka, kahit gaano pa kahirap ang laban. Ang karanasan na ito ay nagturo sa akin ng maraming bagay. Nagturo ito sa akin ng katatagan, ng kakayahang bumangon sa kabila ng pagkalugmok. Nagturo ito sa akin na huwag sumuko, kahit gaano pa kahirap ang pagsubok.
At higit sa lahat, nagturo ito sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanilang edad, kundi sa kanilang puso, sa kanilang integridad, at sa kanilang kakayahang bumangon at lumaban. Kaya sa susunod na pagkakataong may umapi sa iyo at baliwalain ka, tandaan mo ang aking kwento. Hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang nasa likod mo, o kung anong sorpresa ang naghihintay para sa mga taong nagpasakit sa iyo. Ang hustisya ay laging darating. Kailangan lang nating maghintay, manatiling matatag, at minsan, kailangan din nating lumaban. At kapag dumating ang araw na iyon, siguraduhin mong masarap ang iyong paghihiganti.